inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Sa pagtanda ng tao, dala niya ang kanyang mga kabiguan, kalungkutan at hinanakit. Minsan, nangangarap din siyang siya ay muling maging bata at saliwa. Sa gabing ito, muli na naman tayong tutuhay sa isa pang kwento ng kababalaghan at pamamagatan natin itong bukal sa isa na naman gabi na lagi. Pablo, kailan ba tayo lalabas? O kaya mga ibang bansa? Puro ka na lamang trabaho Marami kasi kung inaasikaso, June. Inaasikaso kung ano? Babae. Ayan ka na naman mag-uumpisa ka na naman. Mula na magsipag-asawa mga anak natin, naging malayo na ang loob mo sa akin. Para bang sa pagkakaedad ko, nawala na rin yung pagmamahal mo sa akin. Pwede ba? Ayoko na ng drama. Iiyak ka na naman Bakit ba, Pablo? Bakit ka nang lamig sa akin? June, may mga edad na tayo. Dapat wala ng puwang ang emosyon. Nagsasama na lamang ba tayo dahil mag-asawa tayo? Pero wala na ba akong karapatan maghanap ng lambing? Yakap man lang, halik. Sa madaling sabi, wala na ba akong karapatang maramdaman na mahal mo ko? Tama na sabi. Kailangan ko na pumunta sa opisina. Marami pa akong gagawin. O tulad niyan, dapat nagre-retiro ka na. Nasa edad ka na para magretiro? June, pwede ba? Aalis na sabi ako Bakit ba hindi mo pa ako hiwalayan? Wala na akong silbi sa buhay mo. Hindi tayo maghihiwalay. Mag-asawa tayo. Tigilan mo na paghanap na kung ano-ano sa akin.
Dahil inilalaan ko na lamang ang oras ko sa ating negosyo. Ayoko sa pagre-retiro ko, saka tayo magkakaproblema sa pera. Inaayos ko lang magiging kinabukasan natin. Ano ka ba? Sir Pablo, okay na ang kontrata na dapat mong pirmahan. Binasa ko na. Sige. Isunod mo sa akin sa opisina. Sir, magpapaalam din sana ako. Magre-resign ka? Neil, ikaw lang ang abogadong pinagkakatiwalaan ko. Sir, hindi. Magbabakasyon lang ako. Pinakaba mo naman ako. Matagal na kasi naming plano ito ni Sally. Okay. Kailan ka magbabakasyon? Next week, sir. Magpa-file ako ng leave. 1 buwan. Ang tagal naman. Sir, sa ibang bansa kami magbabakasyon eh. Baka pagbalik mo kasal na kayo. Naku, hindi, sir. Nag-iipon pa kami. Isa pa, kung magpapakasal kami ni Sally, malalaman mo, sir, dahil kukunin kitang ninong. Mabuti. Gusto ko yan. Sige. Isunod mo sa office ko ang dapat kong pirmahan. Salamat, sir. Susunod na ako. Mrs. Ako ba? Oo, ikaw nga. Mamamalimos ka ba? Wala akong barya dito sa bag ko. Hindi. Kilala kita. Kilala ko ang asawa mo. Matagal ko na kayong inoobserbahan. Ha? At bakit? Oo, wala akong masamang intensyon. Gusto kitang tulungan. Tulungan pa paano? Alam kong gusto mong bumalik ang iyong ganda. Ang iyong kabataan. Teka, sino ka ba talaga ha? Ako si Amalia. Membro ako ng isang tribo sa Africa. At paano mo kung matutulungan? Alam ko kung paano maibabalik ang iyong ganda at kabataan. Ngunit, ako muna ang iyong tulungan. Bakit kita paniniwalaan? Kung maipapakita ko sa'yo, alam kong maniniwala ka. Pwede ba wala akong panahon makipaglokohan sa'yo? Maniwala ka sa akin. Matutulungan kita. Ang kailangan ko lamang ay makabalik sa aming tribo. Doon sa Africa. Dinala ko rito sa inyong bansa ng mga Ehipsyo. Binili nila ko bilang alipin. Wala akong dokumento. Nagpasalin-salin ako ng amo hanggang sa nagkaedad na ako. Ngayon, patay na rin ang mga amo ko. At bago ako mamatay, gusto ko sanang makabalik sa aming tribo. Doon sa Africa. At sinabi mo raw kay June na alam mo kung paano mababalik ang kanyang ganda at kabataan? Oo, totoo yun. Sa aming tribo, may ritual na ginagawa upang mabalik ang dating ganda at kabataan ng isang babae. Babae lamang? Sa pagkakatanda ko, babae lamang. Ngunit kung tutulungan ninyo akong makauwi sa aking tribo, maaari nating tanungin ang aming pinunong nandong. Kung may paraan rin para bumalik ang kabataan ng isang lalaking may edad na. Sige. Teka, sino si Nando? Anong sige? Tutulungan ba ninyo kung mag-asawa? Sana naman ayokong dito mamatay na isang kulubot at walang kamag-anak. Sino si Nandong? Siya ang aming pinuno sa tribo. Si Nandong. Wala siyang kamatayan. Tourist guide na ngayon ng karamihan sa ating katribo. Malaki na ang ipinagbago ng aking bayan. Pero ang mga lumang paniniwala at tradisyon, buo pa rin. Pati ang tungkol sa bukal? Alam mong tungkol sa bukal? Oo. Anong bukal? Iyon ang tinutukoy ko sa inyo ni Mrs. June. Ang tawag sa ritual ay bukal. Bakit mo sila isinama dito? Gusto nilang makita ang sinasabi kong ritual. Patutunayan ko sa kanilang sa ating tribo
may bukal na nagbabalik ng kabataan sa isip at katawan. Totoo ang ritual. Pero may kaakibat itong panganib. Panganib? Anong panganib? Malalaman din ninyo. Magsimula na tayong maglakad. Wala nang sasakyan mula sa paanan ng bundok na ito. Lalakad na tayo paakyat ng bundok. Buhay ang kapalit ng bukal. Alam mo yan, Amalia. Nauunawaan ko po, mahal naming pinunong Nandong. Nakapili ka ba ng buhay na isasakripisyo? Opo, mahal na pinuno. Ang iyong mga bisita. Kaming mag-asawa? Pero tinulungan ka naming makabalik sa iyong tribo. Hindi kayo ang isasakripisyo. Gusto kong malaman ng aming pinuno kung manonood kayo sa ritual. Gusto kong makita ang ritual. Lalo na ako. Malaking ginastos namin para makarating dito. Aba, hindi ako papayag na hindi makita ang ritual ang pagbabalik ng kabataan ni Amalia. Ang singsing na ito, muli kong ibinabalik sa kamay mo, Amalia. Salamat, mahal na pinuno. Gawin mo na ang kailangan sa lalaking isasakripisyo. Paalam, binata. Kailangan ko ang ugat nito para matupad ang bukal. Ngayon, hihigupin ko ang dugo sa ugat na ito. Anong nangyayari? Namatay ba ang binata? Kailangan ba talagang gawin yun? Ang singsing. Kumisnap ito matapos mailapas sa labi ni Amalia. Ano nangyayari? Nababanat ang kulubot niyang balat? Nararamdaman ko ang lakas at sigla sa bawat himay-may ng aking kasukasuan. Mahirap itong paniwalaan. Sa mismong harapan natin, Pablo, nagbabago ang anyo ni Amalia. Lumalakas ako. Nauunot ang likod ko. Nakuba na sa katandaan. Gusto ko makita ang sarili ko. Amalia! Naging batang-bata ka! Totoo, John? Nawala ang kulubot sa aking mga braso at kamay? Unat na ang aking likod. Hindi na ako nakahuklo. Totoo ang bukal ng kabataan. Hindi ba yun ang sinabi ko sa inyo ni Pablo? Pablo, nakita mo ba? Naging batang-batang muli si Amalia. Salamat sa inyong mag-asawa. Ibinalik ninyo ko sa aking tribo. Wala ka ba sasabihin, Pablo? Nakita natin mismo ang pagbabago sa anyo ni Amalia. Hanggang ngayon ay tulala siya sa kanyang nakita. Gusto ko ring maranasan ang nangyari sa iyo, Amalia. Pero tulad ng sinabi ng aming pinunong Nandong, may kaakibat itong panganib. Wala akong pakialam sa panganib. Gusto ko ring bumata na katulad mo. Kung papayag si Pablo, Siguradong papayag siya. Yun naman ang gusto niya. Ang bumalik ang aking kabataan, ang sariwa at maganda kong kutis. John, pag-isipan mo mabuti. May kaakibat itong responsibilidad at panganib. Wala akong pakialam sa lahat ng yan. Basta ang gusto ko, bumalik ang aking ganda at kabataan. Nagbalik na si Amalia? Akala ng lahat patay na siya. Nagbalik na rin ang panganib sa ating tribu? Siya lamang ang nakagagamit ng singsing na nagbibigay ng bukal na buhay. At balitang ginagamit niya na ito. Wala nang makakilala sa kanya dahil bumata na naman siya. Kailangan umalis ka muna dito sa tribu. Ayokong maging biktima ka rin niya. Hindi kita pwedeng iiwan. Mas mabuti ng pansamantala tayong magkawalay kaysa kunin niya ang ugat sa iyong batok.
At maging isa ka rin bangkay. Pero... Nakikiusap ako. Umalis ka na muna dito sa aming tribo. Magtago ka. Doon ka muna sa kagubatan. paano ka? Mabubuhay ako. Magiging ligtas ako. Nakalimutan mo na ba? Ugat lamang ng lalaki ang kailangan ng singsing. Kapag ugat ng babae ang ginamit, iba ang epekto nito. Oo. Alam yan ng ating tribo. Kung ganon, sundin mo ang aking pakiusap. Umalis ka na. Magtago ka muna. Ano? Pumunta sa Africa sina Sir Pablo at Ma'am June? Biglang-bigla naman yata. Oo nga, Sally. Di walang paliwanag si Sir Pablo. Pero 3 ticket kamo ang ipinabili nila sa secretary ni Sir Pablo? Oo. Yung isa para sa isang babaeng matanda na. Noon ko lang nakakita eh. Hindi mo talaga kilala? Hindi. Wala akong idea kung sino siya. Uy, bakit siya kasama ng mga boss mo? Apparently, tutulungan siya ni na Sir Pablo at Ma'am June na makabalik sa kanyang tribo. Maliban doon, wala na akong alam sa talagang intensyon ng pagpunta nila sa Africa. Paano ng bakasyon natin yan? Malilate ang plano natin ng ilang araw. Pero tuloy tayo, Sally. Pinayagan ako ni Sir Pablo. Kailangan lamang hintayin natin silang makabalik dito bago tayo tumuloy sa ating bakasyon. Nakikiusap ako, Amalia. Ituro mo rin sa akin kung paano ko makakamit ang ganyang kabataan. Maaari kong ipagamit sa iyo ang sinsing ng bukal. Ngunit minsan ko lamang ito pwedeng ipahiram. Minsan ko lang naman niyang gagamitin. Hindi ba? Hindi, June. Yun ang dapat mong maunawaan. Ang kabataan at kagandahan ko, pang 1 linggo lamang. Ano? Pagkatapos ng 1 linggo, babalik ang dati kong itsura. Tatanda kang muli? Kukulubot? Oo, June. Bakit nag-aksaya pa tayo ng panahong lumipad at bumalik dito sa Africa? Kung 1 linggo mo lang mararanasan ang pagbalik ng iyong kabataan. Magpapatuloy ang aking ganda at kabataan. Hanggat may lalaki na pwede kong pagkunan ng ugat sa batok. Teka, ikaw ang isa sa kasama ni Amalia nung bumalik siya rito sa tribo namin. Oo. Ako nga yun. Kailangan kong lumayo. Dahil sa pagbabalik ni Amalia, nasa panganib ang mga kalalakihan sa aming tribo. Hindi. Huwag. Tulungan mo muna ako. Babayaran kita kahit magkano. Anong tulong ang kailangan mo? Nakawin mo kay Amalia ang singsing ng bukal. Hindi ko yan pwedeng gawin. Gawin mo. Babayaran kita ng malaking halaga. Pagkatapos, papatayin mo rin ako? Hindi. Ibang buhay ang isasakripisyo ko. Paano ako maniniwala sa'yo? Ano ang panghahawakan ko? Yung kasama kong lalaki. Puro kapaitan at sakit ang kalooban na ibinibigay niyo sa akin. Siya ang aking isasakripisyo. Tulungan mo lang ako makuha ang singsing ng bukal kay Amalia. Paano ko kukunin ang singsing? Hindi naman ito suot ni Amalia. Hindi ko alam kung saan niya ito inilalagay. Ayun. Nakakwintas pala sa kanya. Pero kailangan ko siyang hintayin makatulog. Mahirap kunin habang gising siya. Baka ako ang isunod niyang biktima. Heto na ang singsing. At heto naman ang kabayaran. Salamat. Makakalayo na kami rito ng nobya ko na hindi na namin kailangan bumalik pa. Higit pa sa salapin niya ng halaga sa akin ang singsing na ito. Aalis na ako. Magiging bata na rin ako. Sing ganda, sing sariwa, tulad ni Amalia. At pag nangyari yun, papalitan ko rin ang walang kwenta kong asawa.
kwintas ko. Pati ang sinsing ng bukal. Paano ito nakuha sa akin? Kailangan malaman ng aming pinuno. Pag napasa kamay ito ng ibang babae, bibilis ang aking pagtanda. Babalik ako sa dati kong itsura. Sa dati kong kapangitan. Teka, anong ginagawa mo? Huwag ka na magpumiglas, tanda. Kailangan kong gawin ito. Binayaran ako ng misis mo. Bitiwan mo ko. Ang ugat sa batok mo. Isang ugat lamang. Hindi. Bitiwan mo ko. Kailangan gawin ko ito. Ngayon, kakalawitin ko ng singsing na ito ang ugat sa batok mo. Ang dugong masisipsip ng singsing, yun ang magpapabata kay June. At pag naibigay ko na ang gusto ng matandang si June, bibigyan naman niya ako ng maraming pera kapalit ng aking serbisyo. Ipinatawag ko ang lahat ng alipin sa aking tribo. Hanapin nila ang nagnakaw ng singsing ng bukal. Sandali po, mahal na pinuno. Ang mga bisita ko po. Sina Pablo at June? Opo, pupuntahan ko sila sa kanilang kubo. Sasamahan na kita. Malakas ang kutob ko. May kinalaman dito si June. Ayun na. Heto na ang singsing. May bahid na yan ng dugo mula sa ugat ng iyong asawa. Akin ang bayad ko. Yan. Pera? Ang daming pera nito. May wala kita. Bakit? Gusto mo panoorin kung pagbabagong anyo mo? Gusto mong matiyak na babata kang muli? Pwede. Pero wag dito. Pag natuntun nila rito ang singsing, ipabibitay ako ng mahal naming nandong. Doon sa aking kubo. Tayo na! Bukas ang takip ng kubo nila. Narito mga gamit nilang mag-asawa. Pero wala sila rito. Hanapin natin! Mga alipin! Hanapin ninyo ang mag-asawang bisita ng ating tribu! Kapag nakita niyo, dalhin niyo agad sila dito sa akin! Nasaan kaya sila? Maaring sila ang kumuha ng singsing ng bukal. Tayo na! Patuloy natin silang hanapin! Hindi sila dapat makalabas ng tribong ito! Ma'am, may tao sa kubong ito. Si Pablo. Duguan ang batok niya. Kinuha ang ugat na kailangan para sa bukal ng buhay. Maililigtas pa natin siya. Hindi na siya makakabalik sa dati. Maililigtas pa natin siya, mahal na pinuno. Tulungan natin siya. Si John. Ano ang tungkol kay John? Nasa kanya ba ang sinsing? Siya ba may gawa nito sa'yo? Neil, kamusta ng pag-contact mo kina Sir Pablo at Ma'am June? Hindi sila nagre-reply, sweetheart. Hindi rin tumatawag? Oo. Hindi sila nagre-return call. Kahit 2 beses akong nag-request na tawagan nila ako. Bakit kaya? Ang usapan namin, babalik sila after 4 days. Baka nasa flight na. Hindi ganon si Sir Pablo. Sasabihin niya sa akin kung on the way na sila pabalik. Neil, Sally, nag-aalala ko. Pero hindi ko ma-pinpoint kung bakit. Kilala ko ang mag-asawa. Hindi na sila nagkakasunto. Pero sana naman, walang masamang nangyari sa kanila doon sa Africa. Saan ka pupunta? Huwag mo kong hadlangan.
Marami na akong pera. Lalayo ako sa ating tribo. Sa akala mo, matatakasan mo ang mahal na Nandong? Makapangyarihan siya, Swasi. Sawa na ako magiutusan ng mga turista. Ito ang salapit. Binayaran ako ng bisita ni Amalia. Nakita ko ginawa mo dun sa lalaki. Yun ang gusto ng asawa niya. Pag nalaman ito ng mahal na Nandong, parurusahan ka niya. Kung malalaman. Kung aabutan pa niya ako. Ibalik mo ang singsing ng bukal kay Amalia. Bakit ko ibabalik? Hanggat nasa kamayon ni Amalia, lahat ng lalaki sa ating tribo, mga nganib. Ang pansamantala niyang kabataan, dulot lamang yun ang ugat sa batok ng lalaki. Pag naubusan na siya ng lalaking kukunan niya ng ugat sa batok, babalik sa dati si Amalia. Tuluyan din siyang mamamatay. Pero, bakit hindi ka pa sumama sa nobyo mo? Lumayo na siya. Kinasapakat din siya ni June. At ngayon, marami na siyang pera. hindi ako maaaring umalis ng ating tribo. Kung ako sa'yo, ituro mo na sa mahal na Nandong kung nasaan ang singsing ng bukal at isauli mo ang perang ibinayad sa'yo para mailigtas mo ang iyong buhay. Pablo, dito ka sa aking kubo. Gagamutin ka ng aming alipin. Patitigilin ng pagdugo ng iyong batok. Pipilitin nilang ibalik ang iyong kalusugan at lakas. Pananagutin namin si June sa ginawa niyang pagnanakaw ng singsing ng bukal. Wag. Sa oras na ito, maaring bumalik na ang kabataan ni June. Tama. Hindi na natin siya makikilala. Pero Pablo, hahanapin ko siya. Nasisiguro kung babalik siya sa inyong bansa, sa inyong bahay, sa inyong opisina. Magpapanggap siya na ibang tao. Pero kakailanganin niyang gamitin ang singsing para mapanatili ang kanyang ganda at kabataan. June. Oo, si June. Kakailanganin ko ang pera para masundan ko sa inyong bansa. Ang iyong mga alahas sa katawan. Patawarin mo ko. Kailangan ko itong ibenta para masundan ko siya. Amalia, kailangang samahan kita. Mahal na pinuno, hindi ka pwedeng umalis dito sa ating tribo. Pag bumalik ka sa iyong katandaan, magiging mahina ka para labanan ang lakas ni June. Ang singsing ay bahagi ng ating ritual. Sa kamay ng masama, ito ay magdudulot ng lalong kapamakan. Kailangan tulungan kitang bawiin yun. June! 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 Alam ko ikaw si June! Hintayin mo ako! May sasabihin lang ako sa'yo! Sino ka? Natutuwa ako. Oo, totoo yun. Masaya ako para sa'yo. Bumalik ang kabataang hinahangad mo. Sariwa na muli ang iyong balat. Ang iyong kutis. Maganda ka na muli. Marami ng kalalakihan ang maghahangad sa'yo. Magnanasa sa'yo. Pero makinig ka. Sorry, pero nagmamadali ako. June! June, pakinggan mo ako! Paulit-ulit kang papatay para manatili ang gandang yan. Pag nagkamali ka, bibilis ang pagtanda mo. Tulad na nangyari sa akin ngayon. Unti-unti na naman kumukulubot ang balat ko. John! Hindi ka makapagtatago sa akin! Masusundan kita! Alam ko kung saan ka babalik! Alam ko kung saan ka pupunta! John! May nag-return call na, Sari. Oh, Matutuloy na rin ang bakasyon natin. ano sabi ni Sir Pablo? Hindi si Sir Pablo, hindi rin si Ma'am June. Ha? Isang pamangkin nilang nag-return call. Siya raw ang darating sa airport. Dala niya ang mga dokumento na pinirmahan ni na Sir Pablo at Ma'am June. Siya raw muna ang magte-take over sa kumpanya. Nakita mo. Oo, Pablo. Tumakas si June. Dala niya ang sinsing ng bukal. Paano? Susundan namin siya. Alam kong babalik siya sa inyong bansa.
Hindi na ako tatagal. Pasensya na. Hindi ko to ginusto. Tapusin mo na. Hindi pwede. Hindi kita pwedeng basta na lang patayin. Hindi ko na kaya. Malapit na, Pablo. Nabubutla ka na. Marami na ang dugong nawala. Wala na rin magagawa ang manggagamot ng aming tribo. Amalia. Paalam. Pasensya na. Ako ang naging dahilan para mangyari ito sa iyo. Hindi ako makapaniwala. Batang-bata na nga ako. Ang ganda ng kutis ko. Ang mga mata ko namimilog. Teka, hihinto muna ako sa paglalakad. Itatago ko na itong salamin. Baka isipin ng mga nakakakita sa akin na babaliw na ako. Talagang mababaliw ako sa tuwa. Bumalik ang dati kong ganda. Magkinis na kutis, malinaw na mata, itim na buhok. Mamaya, pagdating ko sa opisina, sigurado pagkakaguluhan ako. Ma'am, kayo po ba ang pamangkin ni Sir Pablo? Si Charmaine? Yes, oo. Ako nga si Charmaine. Hindi ko na makalimutan ang pagpapanggap ko. Ako po si Sally, ang inutusan ni Attorney Neil na sumundo sa inyo. Okay. Okay, Sally. Glad to meet you. Tayo na po. Naghihintay ang sasakyan sa labas ng airport. Salamat. Teka, Bakit ho? maganda ba ako? Oo, Miss Charmaine. Maganda ka. Pero, may pagkakahawig ka kay... Kanino? Sa misis ni Sir Pablo. Pero, hindi pwede kasi pamangkin ka sa side ng family ni Sir Pablo. So, dapat si Sir Pablo ang at least nakahawig mo. Ay, oo nga. Hayaan mo na yun. Okay lang. Maganda naman si June. Si Auntie June. Oo nga po eh. Kung babalik ka ng pagkabata ni Ma'am June, naku, maaaring kahawig mo siya talaga. Dahil ako naman talaga to, Sally. Ako ang iyong Ma'am June. Ano ba ito nararamdaman ko? Umiibig ako sa aming abogado, si Neil. Gusto ko siya. Hindi ko siya gagamitin. Pero gusto ko siya ipalit kay Pablo. Ang problema ko itong si Sally. Kailangan mawala si Sally sa akin landas. Ma'am Charmaine, lalabas ko kami sandali ni Neil. Kakain kami ng lunch. Okay, sige Sally. Babasahin ko pa ang mga bagong dokumentong to sa mesa ko. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Itutuloy niyo pa ba ang bakasyon? Sana nga po, ma'am eh. Kung papayagan niyo kami. Pag-usapan natin mamaya. Pagbalik niyo ni Attorney Neil. Yes, ma'am. Salamat po. Kailangan mawala ka sa akin landas, Sally. Ano ito? Hindi. Mga kamay ko. Bumalik ang kulubot. Ang salamin ko. Kailangan tingnan ko ang mukha ko. Ito. Kailangan makita ko ang mukha ko. Bumalik ang kulubot sa gilid ng mata ko at bibig. Nagsisimula na naman ako tumanda. Kailangan ko ng panibagong ugat mula sa batok ng isang lalaki. Ano nangyari rito? Walang makapagpaliwanag. Natagpuan ng lalaking ito nakahandusay. Putok ang batok, duguan. Kompleto ang mga gamit. Oo. Nasa bulsa ang pitaka. Walang kinuha sa mga suot na alahas pero parang pinitik ang ugat sa batok. Pinitik? Tingnan mo. May maliit siyang sugat sa batok.
Diyan ang gagaling yung umaagos na dugo. Pero bakit siya namatay? Yan ang inaalam pa ng investigador. Hindi sapat ang dami ng dugong lumabas sa kanya para siya mamatay. Maaaring major artery o ugat yung nasa Paul. Kung sino man ang gumawa nito, ayun, kaya namatay ang lalaki na yan. Muntik na ako. Muntik na ako abutin ng mga pulis kanina. Ma'am Charmaine, binili ka namin ng extra creamy coffee on the go. At, ma'am, may mga patak na dugo ang blouse nyo. Ha? Ay, wala ito, Sally. Sa sobrang init ng panahon, dumugo kasi yung ilong ko kanina. Gusto niyo bang ipatawag ko ang nurse ng company? Hindi na. Okay na ako. Pero baka kailangan niyo magpahinga. Hindi, Sally. Okay na akong talaga. At saka, pwede ba? Iwan mo muna ako? Ito hong kape niyo. Ibaba mo dyan sa mesan, please. Iwan mo muna ako, ha? Okay po, ma'am. Sally. Po? Pakisabi lang kay Atty. Neil. Gusto ko siyang makausap. Ngayon na. Yes, ma'am. Paano ko mawawala sa landas ko, Sally? Ano ang kailangan kong gawin? Sige na, miss. Kailangan ko lang makausap si Miss June. Wala po siya rito. Hindi pa sila bumabalik na mag-asawa. Si Sir Pablo at si Ma'am June, nasa Africa pa ho sila. Pero alam kong bumalik na si June. Ang tangi hong dumating rito galing Africa ay ang pamangkin ni Sir Pablo, si Ma'am Charmaine. Kung ganon, nagpanggap si June. Nagtago sa ibang pangalan. Mrs., may sinasabi ho ba kayo? Wala. Kung si Ma'am Charmaine na nasa opisina, pwede ko ba siyang makausap? Ano ho bang pakay nyo? At saka, ano po ang pangalan ninyo? Sasabihin ko sa kanya, pero hindi ko po may papangakong haharapin niya kayo. Hindi na bale. Babalik na lang ako sa ibang araw. Nasaan na ba yung sundo ko? Pinasabi ko sa driver na uuwi na ako. Yun? Sino ka? Ang dali mo namang nakalimot. Hindi mo inaakalang masusundan kita pabalik dito? Amalia? Bakit ganyan ang itsura mo? Matanda ka na uli. Dahil ninakaw mo sa akin ang sinsing ng bukal. Hindi. Wala akong ninanakaw sa iyo. Ibalik mo sa akin yun. Bago tayo parehong patayin ang sinsing. Wala akong ninanakaw sa iyo. At wala akong ibabalik sa iyo. At hindi ako si John. Charmaine na ang pangalan ko. Bakit ako narito? Ano kailangan niyo sa akin? Diyan ko lang. Utos ng amo namin. Sino nga mo? Sabihin niyo sa akin! Ako? Ma'am Charmaine? Bakit po? Dahil nagiging hadlang ka. Nagiging hadlang saan? Namapa sa akin si Neil. Si Neil? Bakit, ma'am? Ngayon lang kayo nagkakilala ng boyfriend ko. Hindi nga namin alam na may pamangkin sa Sir Pablo na nasa Africa. Dahil hindi naman niya ako talaga pamangkin. Hindi ko maintindihan. Ako si June. Ang inyong Ma'am June. Hindi. Pero paano? Batang-bata ka. At maganda. Dahil dito. Singsing? Ano nagagawa ng singsing na yan? Para sungkitin ang ugat sa batok ng isang lalaki. At pag nasalina ng dugo ang maliit na sisidla ng sinsing na ito, nagbabalik ang aking kabataan, ang aking ganda. At balak mong gamitin si Neil? Hindi, Sally. Balak ko siyang pakasalan. Ano? Gusto ko ang nobyo mo at nagiging hadlang ka. Hindi mo siya maluloko. Hindi mo siya maangkin. Alam ko nga hanapin ako ni Neil. Nagsisisi na ako sa nagawa kong pagtulong sa bisita ng tribo natin. Hindi kita parurusahan sa ngayon, Swasi. Dahil kailangan nating mabawi ang singsing. Pero sa pagbabalik natin sa ating tribo,
saka ako ipapataw sa iyo ang nararapat na parusa. Nauunawaan ko, mahal na Nandong. Ngayon, mahina si Amalia. Tayo ang magpapatuloy sa paghahanap kay June. Alam ko kung saan siya matatagpuan. Oh, Nasabi sa akin ni Amalia bago siya tuluyang pinanghinaan. kung ganun, puntahan na natin siya. Hindi basta mawawala si Sally. Sasabihin niya sa akin kung saan siya pupunta. Maaari nakahanap na siya ng bagong mamahalin. Agad-agad? Hindi ganun si Sally. 9 na taon na kami magnobyo. Kilala ko si Sally. Hindi siya ganung klaseng babae. Pero bakit mo pa siya hanapin? Narito na ako. Ma'am, ano ba nangyayari sa'yo? Para kang kinapitan ng kung ano sa iyong katawan. At malaswang lumalabas sa bibig mo. Gusto kita, Neil. Ayoko na ng patumpik-tumpik pa. Gusto kita. Ay, bitawan mo ko. Neil! Neil! Bumalik ka! Saan ka pupunta? Neil! Hindi. Ang balat ko sa kamay. Kumukulubot na naman. Kailangan ko ng panibagong ugat sa batok ng isang lalaki. Kailangan ko ng lalaki pagkukunan ng ugat. Pero hindi ako makatsyempo na malalansi. Mukhang tumatanda ka na muli, Ma'am June. Huwag mo akong tuyain. Hindi mo matutukso si Neil. Tumahimik ka! Makakatakas rin ako rito. Sasabihin ko sa kanya ang lihim mo. Hindi ka makakatakas. Dahil ikaw ang gagamitin ko. Gagamitin ano? Ganito. Ang seksi! Ano gagawin mo? Ito, Sally. Ganito. Ngayon, babalik na ang aking kabataan. At ikaw, dudugo ka ng dudugo hanggang sa maubusang ka ng dugo. At ako naman, patuloy na magiging bata at maganda. Babae ang kanyang biniktima. Tutulungan ko siya, mahal na Nandong, para maampat ang pagdurugo ng batok niya. Hindi na magtatagal ang buhay ni June. Hindi niya alam ang epekto kung ugat ng babae ang gagamitin niya sa singsing. Sally! Nasaan ka? Sally! Mister, may babaeng natagpuan sa basement nitong gusali niyo. Babae? Ayun siya. Isinasakay na sa ambulansya. Baka siyang hinahanap ninyo. Hindi. Sandali! Sandali! Titignan ko ang pasyente. Sandali lang. Neil. Ako nga. Sally, ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito? June. Anong June? Hindi ko maintindihan. Sasama ako sa ospital. Sige na, paandarin niyo na ang ambulansya. Sasamahan ko nobya ko. Mamamatay naman si June. Bakit kailangan pa natin siyang hanapin? Ang singsing ng bukal. Kailangang maibalik sa ating tribo. Naintindihan ko. Kailangang bago tuluyang mamatay si Amalia at si June. Makuha natin ang singsing para maibalik sa ating tribo. Nasaan si Neil? Bakit patuloy akong tumatanda? Mrs., may kidnapping na nangyari dito sa building. Nagain ng reklamo si Attorney Neil at Miss Sally. Kailangan mong sumama sa amin, Ma'am June. Hindi ako si June! May larawang ibinigay sa amin. Ikaw ito, hindi ba? Hindi! Hindi ako pwedeng bumalik sa aking katandaan! Sandali, Ma'am June. Tumalo siya sa bintana ng salamin. Puntahan sa ibaba.
Tumawagan na rin ang ambulansya! Hindi ako maaaring magkamali. Mahal na Nandong. Ito na nga si June. Bakit? Bakit ka tumanda? Mabilis na tumanda. Dahil ugat ng babae ang ginamit mo sa singsing. Kabaliktaran ang epekto kapag ugat ng babae ang pinagkunan ng dugo. Pinatay ka ng sarili mong kasakiman. Ito na ang singsing ng bukal, mahal na Nandong. Hindi. Tayo na. Bago pa may makakita sa atin. Dahil tapos na ang misyon natin sa lugar na ito. Ayun siya! Patay na ito. Nakapagtataka. Kanina lang hindi siya ganito katanda. Ngayon, tuyot na tuyot yung katawan niya. Manipis na puting buhok na lamang ang nasa ulo niya. Malayong malayo sa itsura ni Ma'am June kanina. Tunay na mahiwaga ang pangyayaring ito sa Rento. Pero wala na tayong magagawa para sa kanya. Patay na siya. Kinain ng mapait na karanasan ang puso ni June. Wala siyang naranasan sa piling ng asawa, kundi pait, sakit at sakripisyo. Kaya't nang maranasan niyang maging maganda at batang muli, sinamantala niya ito upang makapangbiktima ng mga lalaki. Ngunit lahat ng masama ay may katapusan. Bangkay na itinanghal si June nang matagpuan ng mga may kapangyarihan.